Magandang hapon mga kaibigan. Ngayon po ay March 19, 2026 mga kaibigan. At ito po ay sagot ng ating kaibigang Artificial Intelligence AI mga kaibigan. Si AI Dola. Ito ang kanyang sagot sa ating mga tanong regarding sa pagiging tunay nga ba na itong si Netanyahu o ang kanyang grupo ay may karapatan ba talaga? Sila ba talaga ay tunay na mga Israelitas? O sila ba talaga ay isa o kabilang sa mga angkan ng Israel? Mga kaibigan na nakasulat sa banal na kasulatan, ito ang sagot ng ating kaibigan. At based on the records, simply virtual intelligence, ano po yan? Based on the records, facts po yan kapag AI. So maski ano pang AI platform ang tanongin mo, talagang ganito ang kanilang isasagot. Be it ChatGPT or any other form of AI na standard ngayon, ganito po ang kanilang magiging sagot. Ang pinili ko ay AI Dula dahil libre ho ito mga kaibigan. At aking nire-recommenda sa mga estudyante at karaniwang tao. Based on the strict biblical definition of the real sons of Israel, as the direct physical descendants of Jacob, there is no conclusive evidence that modern Israelis are part of that unbroken lineage. Historically, the ancient Israelite tribes were dispersed and assimilated over time, with the northern kingdom's 10 tribes vanishing after the Assyrian exile in 721 BCE, and the southern kingdom's population experiencing exile and mixing with other groups. Genetic studies present conflicting views. Some suggest modern Jews have a degree of Levantan ancestry linked to ancient Judeans, while others argue they are largely descendants of converts with no direct ties to the ancient Israelites. Additionally, some research indicates Palestinians share genetic connections to the ancient peoples of the region, including the Israelites. Thus, from the perspective of strict biblical physical descent, modern Israelis cannot be generally considered the real sons of Israel. Okay mga kaibigan, so ibig sabihin mas matimbang pa ang dugo ng mga Palestino. Dahil ang mga Palestino ay mula po yan sa angkan, generally ho, yan ay mula sa angkan ni Ismail mga kaibigan. At ang mga Hebrew naman ay mula sa angkan ni Isaac. Si Isaac po ay may dalawang anak at isa dyan si Jacob. Si Jacob na tinawag na Israel. So, ang kanyang 12 angkan ay dyan. At ang mga angkan niya ay dyan namuhay sa bahaging yan. At iyan ang kanilang lupain, mga kaibigan. Yung bahaging yan na kung tawagin ay the land of Israel. Pero hindi naman nila nasubdyo lahat eh. Yung ibang bahagi hindi nila nakuha. Pero dapat sana makukuha nila yan kung hindi sila naging suwail, mga kaibigan. So ang naging kapitbahay nila dyan, yung mga Palestino, hindi po yan yung Palestine na lahi ni Goliath, hindi po. Generally, yan po ay mga lahi ni Ismail, mga kaibigan. Kamag-anak din ho yan ng mga Israelitas, mga kaibigan. Ngayon, ang pagkakamali ng iba, yun do yung Palestine na naging mortal na kalaban ng Israel, hindi po. Yung kalaban ni David, hindi po. Tignan niyo po sa banal na kasulatan. Sa English ay Philistine. Iba po ang Philistine sa Palestine, mga kaibigan. Ngayon, yan po. Bagamat ang Israel ngayon, yung lupain niya sa may Jerusalem ngayon, siyempre meron pa rin dyan kahit paano medyo natitirang kalahi ng mga anak ng Israel. Pero hindi na ho sila ganong kadami. Kukunti na ho dahil nangalat na ho. Dahil sa paghahunting ni Hitler, nangalat na ho ang buong angkan ng mga natitirang lipi ng Israel. Iyan po ay sa kadahilanan din naman na naihula sa kanila at sinabi mismo ni Kristo sa Bagong Tipan na kinukonsidera ng mga Kristiyano ninyo na yan ay valid. Sa aming mga Muslim ay hindi naman kami naniniwala masyado dyan sa sa Bagong Tipan. Pero sa mga kapatid na Kristiyano, katulad ninyo, mga kaibigan, ay ina-acknowledge ninyo at binibigyang diin ang kahalagahan ng Bagong Tipan na siyang naghirang kay Kristo bilang
naging Diyos sa paningin ng mga Kristiyano. Ayan po mga kaibigan. At yan ay naging basihan na si Kristo ay basihan po yan na ang sinabi ni Kristo na aalisin sa inyo ang pagpapala at ibibigay sa mga bansang nagkakabunga. Kaya ginawa yon, kaya sinabi yon, dahil hindi nila kinilala ang huling hain para sa kanila, si Kristo. Si Kristo lamang po ang natitirang hain. Last po yon. At siya ay para sa aming mga Muslim, siya na lang ang nag-iisang propeta para sa mga Hudyo. Kaya tunay na tagapagligtas siya. Dahil pag ang isang Hudyo ay naniwala kay Kristo at in-acknowledge siya bilang propeta at talaga namang susunod sa kanyang mga aral, maliligtas ho yun. Yan po, kung i-acknowledge niya, tatanggapin niya na si Kristo nga talaga ay siyang dumating na Misaya. Katulad ng paniniwala niya na San Pedro at iba pang mga alagad na nakakita kay Kristo mismo ng mukhaan. Yan po yung maliligtas kasi tinanggap nila si Kristo bilang kanilang propeta at tagapagligtas. Hindi Diyos na sinasabi naman ni San Pablo. Kaya kung mapapansin sa banal na kasulatan, para nagkakaroon ng gap si San Pedro at si San Pablo, mga kaibigan. Dahil si San Pablo ho, para sa kabatiran ng mga iba pang Kristiyano na hindi naman nakakabasa ng kasulatan, si San Pablo ho, si Saint Paul, ay hindi po niya nakita face to face si Kristo Jesus, mga kaibigan. Hindi po niya nakita yan. At may mga napatay siyang mga Kristiyano. Sabi nga doon, pinag-usig ko ang daang ito hanggang sa pagpatay. So pati siya mismo ay hunter ng mga naunang Kristiyano na mga naging alagad ni Kristo. Kasama po siya sa mga nagpumatay at nang usig. At isa dyan si Esteban na napatay mismo sa harap niya, sa ngalan niya, dahil siya ang punong komandante nang pinatay si Esteban. Makikita ho nyo yan sa mga aklat yan sa Bagong Tipan. Yan mga kaibigan. At yung sinasabi naman ni San Pablo na siya daw ay sinabihan ni Kristo na mahirap para sa iyo ang sumipa sa pader. Parang lumalabas na si Kristo mismo ang nag-invite sa kanya at nagbinyag sa kanya bilang nag-atas na siya ay mabautismuhan. Ay siya lang po ang nag-claim nun. Ako'y Kristiyano dati, alam ko rin yan. At naniniwala naman ako dati na siya nga ay apostol sa lahat ng lahi at pinakamataas daw kasi siya. Sabi naman kasi niya siya ang pinakamataas, pinakadakila sa lahat ng mga apostol. Bagay na hindi matanggap ng iba. At hindi rin, lalo sa Iglesia Katolika, hindi nila tanggap yan na siya ang pinakadakila. Dahil sa Katolika, ang paniniwala nila, si San Pedro ang pinakadakila sa lahat ng apostol. Iyan po yan mga kaibigan. Kaya medyo may mga kaya nagkaroon ng maraming denomination ng mga Kristiyanos. At sa born again Christian naman at sa dating daan ay talagang naniniwala sila na si San Pablo ang pinakadakila sa lahat ng mga apostol. Yan po. Tulad na nakausap kong pastor, talagang ganun ang paninindigan nila. Baski born again, tiba pang mga ewan ko lang sa Iglesia ni Cristo, mukhang ganun din. At talagang pero si Kristo ay hindi tao sa kanila, ay hindi Diyos sa kanila kundi tao. Ganoon din naman sa saksi ni Jehovah. Ang Diyos lamang ay yung Ama. At kung tawagin naman namin ay ang Allah. Pero mas malinaw ang pagkakalapat sa amin dahil sa Islam ay si Kristo ay talagang sugo ng Allah. Isa sa pinakamataas na mensahero at dapat kilalanin ng mga Muslim. Kaya dakila yung mag-ina, yung Kristo at yung kanyang ina, si Isa ibn Maryam kung tawagin. May mga kaibigan, ang nanganganib ho ang Kristyanismo, hindi ho Katolisismo. Pag sinabi natin Kristyanismo, lahatan ho yan ng mga naniniwala kay Kristo na Diyos. Yan po yung Kristyanismo. Ang Kristyanismo ngayon at ang mga Muslim ay nanganganib sa kamay ni Netanyahu. Kasi ang talagang intention niya na sa Netanyahu ay kuhanin ang mga lupa na hindi nakuha nung panahon na umiiral pa ang mga anak ng Israel. Gusto niyang kunin lahat, pati yung mga nasa paligid niyan para sa Greater Israel. Kaya pati US nadali niya na lanse niya at sumunod sa kanyang gusto. At kita niyo naman ginira pa ng US yung hindi naman niya kalaban. Kalaban niya Netanyahu yan, yung Iran, pero ginira niya.
Mga kaibigan, diyan nagkamali si Trump. Nalansin niya pati si Trump naging sunod-sunuran kay Netanyahu. At napaniwala kasi nila ang mundo na ang mga Muslim nga ay masasama. Kasi ginawa nila ng istorya, propaganda, na ang nagpabagsak si WTC, World Trade Center, ay mga Muslim. Ginawa nila ng istorya upang pasamain ang mga Muslim. At ginawa pa nilang mga lahi ng terorista ang mga Muslim. Kaya sinira nila ang imahe ng Islam sa buong mundo. Nagtagumpay ang Israeli upang gawin yan, mga kaibigan. At naimpluwensyahan niya ang kanluraning bansa upang maniwala. Ang problema lang kasi nila ngayon ay may hindi kumonte. Yung ginawa nila sa Gaza na pagpulbos, pagpatay ng maraming tao, naging dahilan ng lalo pang pagdami ng mga Muslim. Na habang nilalait ang mga Muslim, larong dumami. At sa Pilipinas, na ang Mindanao na lang ang natitirang Islam, ngunit nanatili na mayroong mga bahaging original nandiyan sa Quiapo at sa Maharlika, lalo hong dumami ngayon, mga kaibigan. At mapapansin ninyo, maski sa buong mundo ay nagkakaroon ho ng legasiya at nakikitaan ng mabubuting asal ang mga Muslim, katulad niya na Khabib dyan sa UFC at ang ibang mga boksingero na mga Muslim. Nakikitaan ho sila ng pagmamahal sa kanilang, hindi po talaga personalan ang labanan, mga kaibigan. Sports lang. Kaya medyo nakikitaan mo na magagandang asal ang mga Muslim na atleta, mga kaibigan. At nagpasikat lalo sa Islamikong pananampalataya, kaya dumami. Pero ang problema kasi ngayon ay parehas yan na gustong usigin at pagpapatayin ni Netanyahu. Na bagay sana na tatlong magmamahalan dahil pare-parehas naman na Abrahamic religion, naniniwala lahat kay Abraham yan. Pero iba itong utak ni Netanyahu. Para sa kanya, yung dalawang relihiyon na sumasamba sa Allah, na sinasamba naman din nila yung Diyos Ama, ay gusto niya yung dalawang yan, ipatayin lahat, ubusin. Kaya yan yung halimaw, yan yung kasangkapan ng demonyo talaga upang sirain ang ating mundo, mga kaibigan. At mukhang iyang si Netanyahu ang magiging dahilan upang mapadali ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa mga Kristiyano. Sa amin naman, hindi naman Panginoon ang tawag namin kay Kristo, kundi isang mahal na propeta ng Allah, mga kaibigan. Pero pa ako isisend na isa, yung sinasabi ng AI kung ano ba talaga ang katotohanan tungkol doon naman sa bloodline ni Netanyahu. Hanggang dito lang po.